Sa ato nga pagtuong karon nga mo gyapon sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Pero naata sa last part na sa tulo ka part sa last part sang fruit of God the Holy Spirit. Mo nang ulahin niya is faith, meekness, temperance sa King James. Pero sa New American Standard Bible o sa NIV is faithfulness, gentleness, kag self-control. So muna atong pagkatanawon kay depende na sa kwan sa pagsabot o nga asang ang tanang gibase sa Greek, no. Muna nga importante kayo kung paano nga naga-unite or something tama yun nga declaration sang Bible, no? Kay pastong nibasa ko gabi some part about sa in the image and the likeness of God. So makita mo yun na siya sa Greek, mo nang challenging din na. Sige, sa atong pagsugod mag-pray ta, check sa atong kagalingon if needed. Una something to confess, tapos pasalamat sa Ginoo as in everything give thanks unto the Lord. Pagkauman ni ana igatingog kong pagampo. Let's pray. Sa imo blan nga Amay, salamat kay sa mga higayng ginatag nimo sa amon, mga opportunities to learn Ginoo for our own good nga agatos nga mga-produce kami og divine good, dili human good. Mao nga nagaampo kami sa teaching ministry kag confirmation ka Holy Spirit sa mga kamaturan, sa truth, sa pag-enlighten sa amoa as our divine teacher. Kay we are just an instrument, a mouthpiece Ginoo sa pag-communicate sa imong pulong. Salamat sini Ginoo nga mga pribilehyo kag bisan Father sa amon nga part of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Sa imo we pray, sa imong grasya, sa imong pamagi, kay sa imong kag being dependent sa imo, salamat kayo. Sa imo ginadangop niya po ng tanan, sa imo ginapasalamatan ang tanan. Pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, so tanaw na ako din sa Galatians, tanaw na ako sa akong Bible, Galatians chapter 5 verse 22. Okay. So but the fruit of the Spirit, so fruit, remember nga kanina siya is singular, pero ang dating niya is plural. Well, grammatically di ni siya kuan kanang dili tama, pero sa Greek perfect ni siya. But the fruit of the Spirit is, so singular and yet plural ang dating, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Nagabasa ko sa King James Version, no? Kay there is nagabasa ako sa New American Standard Bible. Kay there is sa King James, ang gihamba niya din is faith sa King James. So sa King James is faith. Kay mao nang mga mag-analyze dayon ba ngano nga faith siya. Tapos siyempre meekness and temperance, no? So atong ginatanaw din nga kani siya is ang faith din na sa 22 sa last siya nga pulong faith. Ambot sa RSB ano siya ang faith, RSB. Tanong ko daw sa RSB. Ano sa English Standard Version. Let's see. Galatians 5:22. 5:22. So faithfulness. So mao gyapon sa English Standard Version is faithfulness. Ambot na akong ang balon diri nga nagatuon kita kanang ginatawag nga comparative studies nga kada version sa Bible at least mahibal-an nimo kung unsa ang imong Bible, no? So mao rin gyapon sa English Standard Version ginatawag nga faithfulness. Kay kung faith lang ang sabot niya ni ang object of your faith mao nang pinaka-importante, no? So kaning last nga portion nag-express ni sa nag-represent sang kinaiyang
nga nag-express dira toward God, no. So ang faith ini is faithfulness. Bita lang daw sa kanya, faithfulness. Faithfulness. So kung tanaw niyo mo siya sa Greek, conviction of the truth of anything. Conviction that God exists, no, relating to Christ. So, pasabot nga ni nga ang object of your faith mauna ang importante, the object of your faith. In other words nga pag walay object, walay faith, no. So dili siya sa subjective nga ikaw nga nagatuo ang buti pasabot niya ni, kung dili ang object of your faith. Kung unsa imong ginatuuhan, no, mao nang pinaka-importante. Kay hindi nagakinahanglan ang Dios og ginatawag nga faith, kay He is faithful. Ang Dios matutom jud bisan sa sa pagkinaunsa. Tanaw ra ko ng timeline nga iyang mga promises, iyang mga prophecy, mga gina-prophesy din na. Consistent kayo ang Dios sa iyahang mga promises sa mga gina-prophesy din nga naa fulfillment bisan pa how long na siya mag-take place. Kay kung sa tao matakan lang jud ang tao. So tanan ta daw ning Prasponing sa 2 Timothy 2:13. Kay kung sa King James, if we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Well, remember nga ang salvation is by faith alone in Christ alone. Ang object of your faith is the Lord Jesus Christ. In other words, nga ang object of your faith nga si kay Jesus Christ, sa iyang person nga He is God, kag sa iyang work sa cross nga gimbayran niya tanan naton mga sala, mo nang itong spiritual death. Pagkahuman namatay siya physically, kag nabanhaw sa katulong adlaw, nagkayib sa langit, kag yara sa tuo nga kamot sa Dios nga Amay, amo na ang salvation. Pero diri sa 2 Timothy 2:13, kung magsiling nga if we believe not, so dili siya save if we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Kay ang bot sing ganon sining if we believe not, kung kita is unfaithful, mo na yung bot pasabot, yet he abideth faithful, meaning to say nga sa John 3:16 pagsuling nga kung mag-believe, kung si kinsa mag-believe kan Jesus Christ, na siya eternal life. So ang Dios, he cannot deny himself. Kung unsa yung ginasulti about salvation by faith alone in Christ alone, none, save ka hangtod sa eternity. Bahala bisan maghimo ka dag unsa nga mga sayop, unsa nga mga sala, disiplinaho ka sa Dios, kay anak ka na sang Dios. Anak to the point nga nag-believe ka kay Jesus Christ. So ang Dios mismo is faithful. So kaning fruits ang Holy Spirit nga asa nga ang Dios is faithful. Kani siya nag-express ni sa mga believers nga maging faithful pud dina sa Dios. Remember nga kani siya is fruit of God, the Holy Spirit. Nga gina-reproduce siya in the believer sa iya nga pamagi. Kay katong love, joy, kag peace, para ni sa mga believers lang. Nga naa kay love, naa kay joy, o naa kay peace. Pagkatapos, ang sunod niya na, mao ang patience, kindness, kag goodness, nga nag-express siya para sa katawhan. Nga asa nga naa kay patience, kindness, kag goodness. Ang good ini is agathos, meaning to say divine good. Kaya remember nga kanisa is fruit of God, the Holy Spirit. Kaya ang isa ka believer, isa ka Christian, once nga wala nag-operate sa iya ang Holy Spirit, meaning to say di makita ang fruits ng Holy Spirit sa iya, ha? Ang goodness din na is human good. Sa tuwa pa makita na siya nga divine good tungod kay nagaisgot siya og agathos sa Greek, no? Kung tanaw nato din ni sa gibutan diri ni sa gisulat rin ni Pablo sa mga tumulo sa Galatians. So agathos, no?
May tanawon ta daw 22. Ang din lang sa goodness. Agatosone, gikan sa word nga agatos. So kana siya is divine, good. Dira nimo may balang kung unsang ginasulti sa Bible itself. Mao na nga ang ato adning gina-expose mao ang exegesis nga pagtan-aw sa pulong sang Dios. Sa to pa ang isa ka believer dili siya faithful sa Dios kung wala siya in the sphere of God, the Holy Spirit. Kung wala siya nagapasakop sa balaang nga espiritu. Kag mostly pa jud nga kung wala siya Bible doctrine, mga biblical truth sa iyahang kasing-kasing, sa iyang huna-huna, sa iyang kinabuhi. So dili siya makakinabuhi nga yara sa balaan nga espiritu. Kaya mo insulti ni Pablo sa Galatians 5 pod nga walk in the Spirit. Walk in the sphere of God, the Holy Spirit. Walay uban na nga asa magkinabuhi ang magtotoo sa balaan ra jud nga espiritu. Mao na nga nay definite article nga in the Holy Spirit. Wala na uban nga means nga asa mag-operate ang magtotoo nga faithful sa Dios. Wala. Muna siyang bunga sang balang espiritu. So tanaw naton dinhi ang mga ginasulat dinhi halimbawa sa Psalms 36:5. Nga remember kani siya is fruit of God the Holy Spirit. So sa Psalms 36:5 nagaiskot siya nga, thy loving kindness, O Lord, extends to the heavens, thy faithfulness reaches to the skies. Ay, ikaw din na? Your loving kindness, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness reaches to the sky. So nagabasa ka sa New American Standard, sa NASB. Ha? Clouds? May palihog dobi? Taas na ko, skies at tinaday. Your steadfast love, O Lord, extend to the heavens. Your faithfulness to the clouds. Okay. So, kung unsa man pagtanaw, no? Clouds, skies. Basta siguro ang skies, no? Clouds. Pero maulan na eh. Sa Pilipino nga, point of view, kung magtanaw gani ka sa heaven, kay kana siya is plural. Heavens ang gisulat din ha. Kay hinunod mo nato nga ang Bible iya ni sang Israelite nga mga writings. Belief ni sa mga Israelite sa Middle East. Dili ni belief sang mga Pilipinos. Mao na nga kambyuhan niya jud ang imong una-una. Ang imong utak kambyuhan niya jud na. Ang imong pagtulunan kambyuhan niya jud na. Paano ka magsulti og heavens? Nabay heavens? Ni si Rosie. Paano ka magtanaw sa langit? No. Kaysa belief sa mga Israelites na itulo ka heavens. Mao na nga plural siya. Basta karon in Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Well, dira nimo makita sa comparative studies sa mga Bibles. Ang iban din na is heaven. Ang iban is heavens. Pero ang tinuod ni ana is plural na siya, heavens. So makita nato na siya sa 2 Corinthians 12:2. Nga sa belief sa mga Israelites, tulod yun ang heaven. In other words, nga naay 1, naay 2, ug naay 3. Wala naay 4. Sa iyang plurality nga gi-clarify din ni Pablo sa mga taga-Corinthians. Nga sulti niya, I knew a man in Christ above 14 years ago. Within the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth sa man caught up to the third heaven. So, sa ilang belief
na ay tulo ka heaven. Oh. So sa aton pa na ay first, second og third heaven. Mao ni siya nga tama ni siya kaning heavens. Kag usap pod si mayim ni siya, mao ni siya nga plural. Tanaw. Bet. For the sake sa recording, Psalms 36:5. Heavens. Kanay heavens gyapon. Kana. Heavens in the pastor are skies. Heavens. Siya mayim. Bakang heaven ngayon nagiging sky na. Amo gani kanang kuan man god sa canonicity kung paano kanang nitungha ang Bible, canonicity, no? Canon meaning divine standard. Pag-translate nila ana, depende na sa mga writers, sa mga nag-translate. Paras karon sa King James, ang one half ni ana is mga believers o ang one half ana is mga unbelievers. In other words, sa time ni King James, ginadawat niya nga mahimo ka nga Bible scholars as long nga ikaw is linguistic. In other words, nga makabalo ka magbasa og Hebrew, Aramaic, kag Greek. So ginadawat at the same time gin-divide na sila nga duha. Mao lang nga naay Holy Ghost din na og naay Holy Spirit. So same gihapon ni nga naay ginatawag nga heavens, tapos may ara sang heaven sa mga translators, mga pagbadbad sa Bible. Mao na ang diferensya. So dinhi is heavens. So mao na siya. So dili ka kapili diri nga paggusto ka lang heaven or heavens, kun dili paano ni siya may bala nga kanang siya is heavens. Mo na nga makita sa 2 Corinthians 12:2 nga si Pablo mismo nag-declare nga naay tulo ka heaven sa ilaha. Mao na ilang belief. So tungod kay mao na ilang declaration, mao na iyang pagsulat. So be it, mao na siyang tuuhan. Di mo ni siya madala sa Filipino nga mga beliefs o unsa da mga tradition o somewhat, kundi sa ilaha jud kung unsa ang Bible. So ang Bible mismo nga nagahisgot siya sa Old Testament, mao nang heavens, tapos naa sa New Testament, no. Minto nga sa Old kag sa New Testament parehas ang ilang belief kay para sila mga Israelites, no? Sa aton pa ang tunong sang Bible mao ang mga beliefs sang mga Israelites. Mao na nga si Jesus Christ nga atong ginatuohan, dili sa Pilipino, purely Israelite siya, no. Israelite nga gitawag siya nga Jew kay naa siya sa tribo sang Judah, no. So kung i-trace naton ang mapa sang Israel, mao ni diri Israel ang northern, ang sa northern nga part mao ni gitawag nga Israel, ug diri sa southern nga part mao ni gitawag nga Jew. Or sa Old Testament makita nimo na ang Judah, pero isa ra na sila. Og nahabilin karon nga mga sa tribo sang Israel as a whole. Kay kani sa northern 10 tribes na sila. Dinhi sa southern duwa lang na ka tribes. Dumlo nato nga gitagaan sila sang portion sang pag-divide sa lupa sa Kanaan, amo nang Palestine karon. 12 tribes na sila. Pero kaning 10 tribes nawala na sila, na nag-disappear, nawala, nagtibulaag na sila, wala sila nagbalik sa ilang tribo. Kay dinhi man ang Russia ug Iran. So ang nahabilin sa time ni Jesus Christ, sa time ni Paul og hangtod karon mao ning 2 tribes lang. Gintawag sila nga mga Diyos kay gikan sila sa Judah. So si Jesus Christ Hudiyo na naggikan sa Judah. Pero moro na gyapon, parehas na gyapon sa ginatawag nga Israel. Kaya lang ang Israel as a whole na divide sila, morning southern part kag
northern part. Kaysa pagpangutana nga gitawag man ni sila mga Hudiyo. Kay naa sila sa Juda nga part. Og maulan ning nabilin nga klaro nga tribo nga two tribes sa Israel. So dili mo na ma-identify ang northern part. Mao ni nga gitawag ang Hudiyo ang southern part. So si Jesus nga atong ginatuhan niya sang Israel nga Jew magikan sa Juda. No, Juda, Judea o Benjamite mao nang nahabilin din na. So kung unsa man nga mga sulti nga matrace, actually dili nato matrace ang atong mga ancestral nga nga pamaagi. No. Usa lang katawo ang matrace nga on the record ang iyahang sa iyang mga ancestors. Isa lang, si Jesus Christ lang. Atoan di nato matrace ba bisag unsaon na sa tawhanon nga pamaagi. Kag isa pa si Jesus Christ is perfect, walay old sin nature. Pero ang iyang lineage makita nimo sa Bible. On the record na siya. So matrace nimo asa sa gikan. Kita wala, dito mo may bawan. Okay. So heavens si Mayim tinuod na siya jud nga tulo ka heavens. Kay kun ang Pinoy lang patanaw nimo nga heaven, wala, tan-aw lang sa taas, wala na. Sky ba na o somewhere somewhat o asa ba banda dra. So mao na nga naay ginato nga throne room of God, tapos kanang stars, tapos atmosphere, mao na ang ilang heavens. So ang Dios is faithful. And my faithfulness and my loving kindness will be with him, and in my name his horn will be exalted. So daghan mga verses diri nga ang Dios is faithful. Now kaning fruit sang Holy Spirit nga nagatanaw ta toward God nga object sa atong faith dina sa Dios. Mao na nga kung makita o kung naa ka in the sphere o kung ginatawag nga in fellowship to God the Holy Spirit, then ang fruit sang Holy Spirit dira makita nga ikaw is faithful sa Dios. Faithful. Meaning to say nga isa ka butang nga nagagrow ka in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kay sa imong faithfulness na ang application jud sang pulong sa Dios. Pras lang ko na kung tanaw nato sa atong kaugalingon. Within 24 hours a day, kapila ba nimo unaon ang imong pagtulunan o kung maguna-una ka sa Dios? 24 hours. Butang nimo kay tulog man o butang ta active ang imong utak. Within 12 hours. Be unsa imong ginahuna-una? Unsa nga atong ginahuna-una? Simpre appeal pud gud. Mao nang faithfulness. Muna importante kayo ang pagtulunan. Kung walay pagtulunan, walay faithfulness nga makita nga bunga sang God the Holy Spirit sa mga Christians. Kaya ang Christians ni dili ni sa game, hindi ni sa mga ritual lang nga kay Domingo karon adto na sa simbahan. Kisa malimtan pa. Kay Domingo karon dapat todo porma. Unsa man ikaw magsimba day o kung ang faithfulness nimo kada Domingo lang? Ay Miyerkules pod. Murag kon pastor no, another term niya is yung loyalty. Pero siyempre mag-loyal ka, pwede pod to the point nga nakilalaan mo siya, mao na nga Ma-remember mo siya. Kanang Nadyo pagtagad ba mo nang ginon sa Biblia na kuan siya kanang dapat ang atensyon ang ano mo naa sa iya. Kaya hindi man ka mag-loyal sa isa o faithful kung wala kay hindi mo siya kilala. Yes. Wala yung trust mo doon, wala yung life mo doon. Kaya hindi mo siya kilala. Mo na nga importante ang Bible doctrine para masulti mo loyal, faithful, pero mas lalom lang ang faithful. Ano lang siya kanang biblical lang yung term niya ba, spiritual. Kaya hangtod na siya pastor murag pledge na nimo siya nga to the end. Kay ang kwan man god, ang ila man nga serving sa Bible sa biblical viewpoint
kuan manggod ka ng life and death. Mao nang ilaha dito. Marag to the end, pastor ba? Commitment mo ba? Tapos by kingdom na sila dito. Anang kuan. So kung magtunong kita bayan sa Dios, faithful. Faith ang imong object. Well, kay mao yun ang pulong gigamit. So wala tay may kuan ana. So ang mahitabo lang ni nga makita ang sa believer kung yielded siya sa Holy Spirit. Meaning to say, nagatugyan siya siyang kaugalingon as an instrument of righteousness. So, muna makita sa iya din na ang faithfulness sa believer nga nasa always in fellowship to God the Holy Spirit. So, remember nga, ang object niya ni is toward God, na faithful ka. So, ang next ani is meekness. Meekness. Dini sa nas is sanas dini is gentleness. Ang meekness, tanang tadaw, meekness. 5:23. So, meekness siya sa King James. Marag harmless. Meekness. Oh, sorry. So, kaning meekness, makita nimo siya sa King James. No, kay sa nas og sa NIV is gentleness. Gentle. No. Ano saan yung gentle? Malumo? Ha? Ang Bisaya din. At saka yung Tagalog, ano yung May nubsanon? Kay sa Greek, iba ni siya eh. Ambot pasabot sang meekness. uban humbleness. Gentle, oh. Unsang gikuan dra? Unsa sa 23. Galatians 5:23. Ha, unsa? Kahinauna? Tagalog gali siya, kahinaunan. Mahinahon. Okay. Mahinahon. Mahinahon din di siya, dali ano dayon, kalma lang siya ba? Relax lang, mahinahon. Relax, calmness, harmless. Okay. Murag anak no. Okay. Kay bala mo sa Greek, iba siya, ambot pasabot sining gentleness. Murag malumo siya. Kung may tao manggod na gentle. Mm. Gawin siya nga Murag mag-care. mapagbigay Mag-care siya. ano to? Hindi siya sa harmless sa pastor, may ano siya, kung ang anak sa Ginoo, kung nagatubo siya, ano siya, kung ang ano sa iya, hindi siya nagasakit, hindi siya nagaano ba? Wala siya kapanakit. Wala siya nagapanakit. Unsa dina sa Bisaya? 23. Galacia. Galatian Japon, Galacia. So kaning meekness din sige lang pangita siya dra, no. Ang meekness din sa Greek is protis. Protis so ang spelling niya depende O or U. Protis. Okay. Or U. Wala. So, ano to? Mahinahon. No? Kung sa Tagalog pa, mahinahon. From the word mahinhin. So, naday gina-compare din sa Ephesians chapter 4 verse 2. No? Lowliness and meekness with long-suffering, forbearing one another in love. Ang Colossians 12:3, put on therefore as an elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness, of mind, meekness, and long suffering. Pastor, kaya going to God manggod. Ano yun? Pagka maubo, pagka Tinop. sanog,
obsanon. Oh, lowly siya, no. Now, pero sa Greek ni, yan pa, asa to, nag-escort ni siya sa ginatawag nga power under control. Plus kay Jesus Christ sa cross, ngunit mahinahon siya, mainobsanon siya, kaya nag-submit siya sa authority or sa plano sang God the Father nga magbayad siya sa atong mga sala sa dito sa ibabaw sa cross, no? Nga i-judge ang ato ang mga sala sa ibabaw sa cross. So humble si Jesus Christ nga o kon in gentleness nga wala jud siya ni supak sa Dios nga Amahan sa iya sa plano sa iya nga nga ang pinakamasakit yun nga nahitabo dito sa iya mao ang pagbayad niya sa ato ang mga sala. In other words, nga ato ang mga sala gi-impute dito sa iya, gi-judge dito sa iya. Mao tong pinakamasakit. Ang pagkapatay niya sa unod physically voluntary po to nga murag wa lang kay kabalo siya nga 3 days after ma-resurrect siya. Pero sa hitabo sa iyahang kinabuhi, within 33 years, mao tong pinakamasakit tong pag-impute o kung pag-judge o kung pagbayad niya sa ato ang mga sala. Kay ngano? Dito ang iyang perting singgita, ang singgit niya, to the most yun. Nga ginjudge sa iyang ato ang mga sala. Murag tanaw nimo o kung imong bation, murag wa lang no. Murag simple lang, pero mautong pinakamasakit. Nga siya nga walay old sin nature, bisan usa ka sala wala, ginjudge siya sa ato ang mga sala. Mautong pinakasakit. Nga point sa iyang kinabuhi. Pag-persecute sa iya nga sa trial niya, wa di say angal nga ang iyang nawong mura di na madrawing iyang nawong perti ka baldado, dili siya ma-recognize as human, baldado kayo iyang nawong, dili na maong nawong niya sa picture nga pag-crucify sa cross isa lang ang samad, no, dili siya mailhan nga tawo ang iyang nawong, pero wa jud siya niangal to the point lang nga dili siya makahimo og sala, bisan sa iyang mental attitude wa jud yun huna nga something din na nga musupak siya. Wala lang. Kay ang iyang una-huna ang ato ang salvation. Pero sang dito siya sa cross, nga pag-impute or pag-judge sa ato ang masala, mao tong pinakamasakit. Kung sa Ilonggo pa kanang nityabaw jud siya ba? Ambot unsa Cebuano? Dili hilak, simple lang ang hilak kanang kanang naab jud. singgit yun ba to the most. Naab pastor. Ngaab? Naab. Ngaab. Oh, kanang grabe gid ang ano niya ba? Hagulngol unsa na? Pero ano ang connection dira pastor sa ato kay towards God naman na siya. Now mao ni ay kay kaning meekness or gentleness which is protest. But pasabot niya na is power under control, no? Nga toward God. Nga kung dili sa Dios nga naa ka sa tawhanon mo nga pamagi, mukuan gud ka ba kanang muwaras jud ka kanang mo retaliate jud ka or something nga balos jud ka. Kay para sa hitabo kan Jesus Christ nga gentle siya o kung meekness siya, wa niya gingamit ang iyahang pagkagamhanan. Remember nga nagpakatao ang second person of the Godhead, the Creator, no? nga para sa pagbayad sa ato ang mga sala. Sa sina nga point, nag-submit yun siya sa pagbayad sa ato ang mga sala. Nga ang iyahang kung sakay Pilato pa nga ang iyang kingdom is not of this world. Sabihin pastor, another word niya is submission. Kalayo manggod no? Meekness ug kuan, gentleness. Islan mo ni siya sa Greek nga power under control. Gani, kay pwede ka gud bukuan pero katungod kay mo submit ka sa Ginoo.
Pero wala naman po kay kuan, powerless naman po ka. Walang po. No, hindi ka powerless, powerful ka. Toward God man po siya, pastor. Ang response, yung point ko lang doon is, sabi natin kanina, yung tatlo, para sa sarili, pangalawa, towards man, ikatatlo na phase is towards God. Oh. So ano yung relationship niya doon na kagaya ng faithfulness kanina na faithful lang dito sa Ginoo. Oh, Karon pangalawa, kung tanaw nimo na siya nga mga pamaagi nga nagatanaw ka toward God, is submissive ka sa Dios. oh yun ba? Oh. Pero Now, ang layo-layo sa pagka-English niya ba? o layo eh. Faithfulness. Mao na nagabalik. Submission na nagamit sila na lang ng word na ko ano, di ba? Kalayo-layo. So dili nimo ang sa tawag ni dili nimo ma-correct or somewhat nga i-guide ni nga sultian sila nga dapat mauna, no. Dili kay mauna ang ilahang nagi-translate in accordance sa ilahang pagsabot. Mao bitaw nga paras karon kung communicator ka sa pulong sa Dios nga nagabalik kita sa Greek. So dra nimo ma-explain o kung mapadayag kung unsa ang buti pasabot sa tinuod yang nga Diba, buti ang pasabot. sa Old Testament, ang animal ay i-compare man si Christ as Lamb of God. Mm. Even nga ginaano siya, kagaya din sa anak ni Abraham, na pati na unta siya. Pero never gid siya nagatuan ba nga, unsa man na amahan, ano ba kung ako mungigtan? Wala, ako ito imong patsyon. Daana ba? Wala gid siya may reklamo. Mm. Kay nga no? Kay nakasabot si Abraham sa Dios. Yung si Isaac gid, yung anak. Oh, mao gani. Para kita anak ko. Ano yun? Kung tanaw nimo ang senaryo lang andagan sa history sa senaryo kay Abraham, murag simple lang no. Pero si Abraham mayog Pero utak. yung anak din, grabe din, pastor. Yung Okay. obedience niya sa iyang papa, kikita niya na punyan Oh. na. Kay Higot siya, pero wala gid siya nag-ano ba? paano nag-hold si Abraham sa pagtulunan o kung sa command sa Dios sa promise sa iya? Mao nay. Di ba bawas si Sarah? Kasi si Abraham di siya kanang kapabol si Abraham tungod kay naa say anak sa kay Hagar. Sa ato pa si Sarah ang ginatawag nga baog. Now, gipromisahan sila sa Dios sang anak nga dira moaging yang descendant. No? Sakay ay Isaac. Karon kay gi-pa-offer sa iya nga i-sacrifice sa altar. Ang altar nila sa una kuha na siya kanang burnt offering, no, dili altar. I mean nga dili altar para sa karon sa tuwa nga sa Katoliko nga ibutang din na tapos na isanto. No, dili mao na ilang altar sa una. So pag nga i-sacrifice si Isaac. No. Abi mo sa una ni Abraham nga naa siya sa pagupot yun sa pagtulunan nga promisa sa Dios nga ang iyang lineage moagi sa kay Isaac. Ngano nga ipapatay man ni San Dios si Isaac nga dira moagi ang lineage. Sa ato pa, kung mahitabo nga i-sacrifice niya si Isaac, kay balod yun siya nga mga moabot ang adlaw, banhawon niya si Isaac. Kay wala na may uban nga means nga asa nga ang iyahang kaliwat nga sama sa kadaghan sa bituon nga sa asa nga pamagi kun dili dina lang jud sa kay Isaac. Mao to nag-obey jud siya. Mo na nga sa Christian life nato kung walay pagsabot sa ginatawag nga Bible doctrine, pasagad jud ang magtotoo. Pas na karon. Pangayo bisag unsa sa imong prayer kay ihatag man ako no daw sa Dios. Parang murag walay pag-angal, pastor, no? Murag another Oh. word niya. Kung wala ka sa Ginoo tuward sa iya, obedient, mag-obey ka lang, walay pag-yielded. Oh. Parang ganun ba? Oh, para pero wala na po'y ginatawag nga ignorance sa pagtulunan. Wala. Oo. Siyempre, confidence man ka, kay kabalo naman ka sa pulong sa Ginoo. So, wala kay something to say, mag-obey ka na lang, mag-submit ka na lang. Oh, pero on the other hand, nasabtan nimo ang pagtulunan. Kay pras na god, nagaunaw naman ko sa uban pul nga filosofiya abi sa mauni.
Halimbawa may namatay, magsulti nga pasagdi lang na kay total kabubuton na sa Dios. No, dili. Dili na kabubuton sa Dios. Lalo pa kanang unbeliever siya. No, dili. Deserving lang. Amo nang pulong din na. Deserving lang tungod kay mauna iyang gihimo. Halimbawa karon pasagad siya, patuyang siya ang kinabuhi, sige inom. Tapos nagkasakit siya sa atay. Or unsa ba din na nagkakulon siya or unsa ba din na deserving lang tungod kay sige siya pasagad sa iyang ginahimo. Kay ngano man nga dili kabubuton sa Dios, ang akong point din na nga deserving lang. Kay limbawa karon namatay siya pagtapos na pa-impierno, kabubutan mo na sa Dios nga dalon o kung mapa-impierno siya? No, dili. Remember nga ang kabubuton sa Dios nga ang tanan maluwas jud. Karon kay pa-impierno siya. Kabubuton ba na sa Dios nga sila nga pasagdi na total kabubuton na sa Dios nga mamatay siya. No, dili. Pero kung palangit okay na, pero pag mapa-impierno dili na okay. Kaya ang kabubuton sa Dios mapalangit ang tanan. So angay lang, deserving lang tungod kay mauna ang iyang ginahimo sa iyang kinabuhi. Remember that God is not willing that anyone should perish, nga may naadyoy usang nga mapaimpyerno, gusto niya ang tanan maluwas. Pero kay di man siya mutukan Jesus Christ, so paimpyerno jud siya. Mao na nga dili not every real things comes from God. Para sa mga tumuluong nga gusto maghimog sala, no? So ginaalaw lang na sa Dios, pero dili na siya aprobado sa Dios. So man nga ako naay pagsabot sa pagtulunan, ginahuptan jud ang pagtulunan, amo nang itaw nato nga Bible doctrine. Then dinha ka makalihok o kung makaklaim sa promisa sa Dios. Kay pag nag-Christian ka, hindi na basta-basta nga kung Domingo adto lang ka simbahan, tapos Miyerkules prayer meeting o unsa ba din na. No. Okay, so ang protis o kundring ginatawag nga gentleness sa nas kag sa NIV, meekness sa King James, nga sa Greek is protis, power under control. So faithful ka na sa Dios, kay siya faithful man jud pod. Kung nagatanaw kita toward sa Dios, naga-submit kita sa iya, so faithful ka sa pagpangalagad. Hindi lang nga basta lang nga nagapangalagad ka, kundi dili nga tungod naa kay pagtulunan nga sa pagsabot sa pagkilala sa iya, kag naa kay protest nga power under control, nga submissive jud ka tanan sa iya. So wala ka nag-abuso sa imong kaugalingon as a believer of the Lord Jesus Christ. Wala. Remember nga atong pakikaway dinhi is not flesh and blood. It is by principalities, by rulers. Kuani gahom sa gahom ang atong pakikaway dinhi. So dili ni siya, ginauna-una ko ba? Kuya din yung maturity, no? Meaning to say nga pag mature ka, naa ang imong pagsabot sa tanan nga mga hitabo. Naa. Dili ka makig-away. Something ba nga kalma ka lang. Tama tong pulong pun nga kalma ka. Relax lang ka. Oh. Kay gina-apply nimo ang pulong sa Dios. Bisan pa sa attitude ni Pablo sa iyang time, bisan sa attitude ni Jesus Christ. Wala lang. Kanang relax lang siya. Bisa gina si Jesus Christ, kinahingabot sa mga Pharisees, mga scribes, Sadducees. At the same time, sa kay Pablo po, nalikay lang. Tungod sa iyang maturity. Sa ito pa, kung sige ka pakig-away, bata yun ka. Ang bata, maura na. Mauma na. Ito ang nature sa bata. Kung abuto ng isa na, ilogo niya ng isa ka, dulaan sa isa ba? Tapos mag-away na sila. Bisan pa nga pagtaw-taod, wala na, kanang migo na pod. Pero ang ilang attitude, tungkol kinaan na sila old sin nature, makig-away dyan na. Karon kay ikaw mature ka na sa thinking,
dapat sabton mo ang isa ka butang, mao na dili ka makig-away. Sa to pa day ang tao day once nga imo halimbawa suklan siya sang isa ka tao tapos mubalo siya, bares na sila bata una-una. Di mubalos mo na dayon jud. Ana man ang nature sang old sin, ang nature sang old sin. Kinaiya yun na. Pirmi lang nag-away. Mo nang old sin nature. So, dapat mainubsanon ka humble in heart. Mao nang meek o kung gentleness, mainubsanon. Kag does not fight against God. And more or less struggle and content with Him. So, kontento lang pirmi. Does not fight against God. Bay, no, duman mo tong kwan. Plus tong, siyempre, tanaw tag TV. O kung sa nature sa tao ba? Halimbawa, plus na karon na ay mga masakiton nga pamilya or something nga mga hitabo. O plus tong kwan, balita po sa C-130. Ang uban ba, i-blame nila sa Diyos nga sa kadaghan sang katawhan sa ibabaw sa kalibutan. Ngano nga naaman sa amo apa jud nahitabo ni? No. Lalo pa na magsulti ba nga, oh my God! OMG. Ano ka, gina-blame nimo ang Diyos kung ngano sa tanan nga mga katawhan sa ano sa mua man jud. So, dili sa submissive. Pero pastor, kwarta na sana, malabo pa. Naging bato pa. Naging bato pa. Ngano ani man eh? So you are blaming God? Kinsa ba kita nga kana makiglali sa Dios? Kung sa ginatawag po nga sa kadugay sa pagkinabuhi. O sige, gusto mo maglawik imong kinabuhi o tagaan ta kag 200 ka years. Pila man 500 years o 1,000 years? Wow. Pero imong mata magmutak-mutak. Tapos bali na siya. Ano sa kalimbawa karon sa imo abi nga ideya, ha? Expression na siya, nahimo siya expression. Oh my God. Pero dapat may kuha na siya, may ngano nga dokumo na lang ba, expression na lang, tama na. Pero dapat ibutang nimo kuan pod kanang naapod siya something of value ba. Nganong nagasulti ka ana? Wala lang. Unsa trip? Okay, alam ko sa unang pastor ka ng kanaganing word na kon gani na oh Jesus. Oo. Hallelujah. Mga anak lang gud. Kaya kuyawan kog kagod pero wala lang gusto sa imo kay Oo. namit lang nimo ba pero madugay din ma-realize nimo ba na kung nakay pulong hindi man gud siya nga do not use my name in vain. Murag ma-realize na lang pud nimo ba. Mao. So, gatoon kita diri nga Huli gud siya pastor, di ba? Tama na. Mga good ng mga wording. So, dili basta-basta nga ikaw nga Christian, magamit ka mga pamulong. Dili basta-basta. Remember nga, words are important. Mao na nagatuon kita. So, dapat na ajoy pagbalhin sa unsa man ang imong belief sa una kaysa belief sa pagkaron. So, tagaan yun mo since yun ang mga pagtulunan o nga meaning nga bisan ang imong expression dapat tagaan nimo value or else makahatag nagkuan kanang daot sa ato as a believer of the Lord Jesus Christ. Kay pras na karon no. Hindi natay ato ang expression din eh. Pero kung maadto ka sa ubang lugar, makahatag kadautan sa ilaha. Kay lahi po ng ila dito. Sample pastor. Ah? Sample daw. Kanya. Pero kay mga bad words man god. Dumduman ko sa una, dito ko sa Negros sa Kabangkalan. Ang ilang expression dito is kanang mga lintik ana. Dito sa ilang murag walay value na. Wala.
or mao po ni ay kung sa mga worldly nga tao kanang tawag abi nga unbelievers o something mga kalibutanon, ang ilang mga ekspresyon sa ikaw nga Christian dili nimo madawat. Nagatan-aw na ako sa in general sense na. Ikaw kay wala ka ekspresyon nga sama sa ila nga kalibutanon. So wala sila kuan sa imo kanang ikabadlong. Wala. Pero sila kay nayo sila ni ana tapos ikaw bag-o ka lang pud sa ila halimbawa nga lugar. Marag mo kuan ka ba? Para sa karon magsulti kag oh my God, no. Tapos siyempre nakaibalo ko nga ang meaning niya na or ang unsa may bot pasabot niya na halimbawa sa nagasulti murag wa lang, pero kung sa ako maga-question ko nga unsa man gina-blame nimo ang Dios ngano nga nakasulti ka na nga oh my God. So ginasabot na lang nako nga wala na siya kay balo eh. Pero sa pastor kanang mga bata pag may pagana President Campbell yawa ka. Wala lang. Wala. Ay pa ka, paila pa ka ana. Pero ikaw nga nakasabot, kabalo kag min. Ikaw nga nakahibalo makariya ka nga. Ay ana, nya ang Ginoo nakaila ka. Yawa gid mo ilahan. Mo ana gut. Makaingana ka ba? Kung sa ilab, kung sa istorya, wala na sila. Wala silang bungog na. Wala silang bungog. Wala silang atensyon, wala nilang tagaan value. Makakuan ta, makahimapod ka ba? Mao na nga sa Christianity, dapat kada pulong nimo na adyon na siya sense na adyon siya value. Or else di ka kasaligan. Kay pagsulti halima nagkamali ka, tapos gitagaan jud to sang unbeliever o kuan pagtagad. Ang example na pastor kanang kuan pastor kanang putang ina. Ako kay nang kuan na pastor kanang naitao nga dili good pras gina sa barangay. Magamit sa word nga ana lang nga word. Gali day isa na sanay. Ang iyang gimining ana iyang ina ang puta. Doon siya nagagalit. Kasi hindi daw ganyan yung ina niya. Pero sa iya tong istorya, expression lang to. Ang murag wa lang. Wala lang. Pero kay gitagaan sang value sang isa. Value sa isa. Kundi lahi na ang dating. Nahimong kaso na niya. Mao. So mo nang ginatawag nga protest, power under control. No, gitagaan submissive ka sa Dios nga bisan pa nga tungod kay fruit na siya sang Holy Spirit. Nakay submission sa Gasubmit ka sa Dios, so relax ka, kalma ka lang. Plus kan Jesus Christ nga nahitabo. daw sama pastor nung ay mag-abot sa imo nga testing sa kinabuhi or testing ana ba. Pero tungod kay naa kay pulong sa Ginoo, naa kay pagsalig sa iya. Relax ka lang kay balo ka nga nay mo tabang sa imo. Ang mga hitabo gina-submit mo lang sa iya. Sa iya lang. Ay, nag-gastos. Siya ko pa ang author. So mo nang bot pasabot power under control. Dili na bot pasabot nga kanang walang-wala ka ba kanang ay magsulti abi nga ay kuan ko kanang ano ni murag coward ka murag kanang nga murag lain man ni kay murag di man ko kay isog. Relax na kayo. Pag sa una sagting dayon nga mo respeto jud ang tanan sa imo. Mao man ang gina-after sang notice na ko pastor kanang makadungog kag tingog kung nagatubo ka sa Ginoo no. Silent dayon ka ba? Di dayon ka kabukas imong baba. Ayaw balos. Na. Kay sakit na gito paminawon, lami na gyud kay tubag pero yung nga nang Ginoo pasagdan. Mo na nga kon tanan po nimo ang pagtimalos iya sa Dios. So kaya ang imong gina-apply ang pagtulunan mo. Mo nang gawas pero you have the power. Kaya lang under control. Ang pangalan nito? Okay. Sa kay kuan man guni ang protest daw pras ni sa kuan ba? Pras ni sa mao ni gigamit ni Pablo kay pras lang guni sa mga warrior sa Roman Empire. Nga ang ilang kabayo no nga mga dagkuan kay na pangwarrior nga kabayo. Naana sa ilang pagkontrol. So ang power naa sa kabayo pero naana sa ilang pagkontrol. In other words nga pagpitik nila sa kabayo, kabalo ng kabayo kung unsa iyang himuon. Musipa man o murita unsa ba na? Nga magamit siya sa pakigaway, musipa siya, mudagan ana. So inatawag na siya nga power under control.
ang power nga sa pakig-away kay di basta-basta na kay kabayo sa una sa pakig-away. Naa sa kabayo ug kontrolado mo siya. Nga madasmagan niya ang mga tao din na. Una-una natong ang kabayo nila sa pakig-away sa una mga chariot na, mga dagkuan ang ilang kabayo. Paras na sa kay Pharaoh. Dili na sa kabayo nga paras di sa Pilipinas nga gagmay kayo ang lawas. Ang ila dito mga kabayo nga sa pakig-away, mangungubat, dagko. So puro kontrolado nila. Same gihapon na. Remember nga kani siya is the fruit of God the Holy Spirit. Mo na nga power under control. Oy, so diretso ta diri. Meekness, power under control. Morning buti pasabot na akon. Pros, power under control. So war horse. Mo ni ganiya. So adto ta sa ulahi. Napaday diri kwan kanang dugang kaning Matthew 11:29. Saka Jesus nga pamagi. Matthew 11:29. Sige daw. Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble. Morning meek humble sa Nas, meek sa King James. In heart, and you shall find rest for your souls. Harmless dira? See. So humble in heart, may inubsanon, meek sa King James, maunang pros, power under control. So, learn from me. Kung baga pa, kung dili ka mutuon sa iya, kan Jesus Christ, gubot yun ang imong kaugalingon. Gubot. So, kung naay musamok sa imo, samukon po nimo. Kung naay di ka nagustuhan, mobile po ka din ha. Learn from me, for I am gentle and meek, humble. Pinto si... Pastor, yun ang ano pala niya? Ha? Yan palang meaning niya? Sang? Kana? Oo. Kung di ka maka-learn sa kay bayan kan Jesus Christ, amo nang ang nature sang old sin. Mubalos yun na. So, kung naay learning, ikaw nga Christian, may nubsanon jud ka. Kaya ang Ginoo siya na ng ang pagtimalos iyaman sa Ginoo. Ang revenge, vengeance is mine. So, bisan pa sa Old Testament ang ilang pakig-away dito kung dili sila nagapalo sa command sa Dios, pero di na sila. No. Minto si naagyapon ang ginatawag nga meekness sa ilaha, kay nagasubmit sila sa authority sa Dios. So, pag magsipyat sila by their own means, perdi yun sila. Bisan sa unsa pa. Pero bisan unsa ang ilang gamit sa pakig-away, kumbaga pa, bisag toothpick lang na, kanang kahoy ra nga gamay, pero pag nag-follow sila sa command sa Dios, successful sila sa ilang pakig-away. So, naa ang submission sa ila sa Ginoo. Okay, so adto ta diri sa usa, napay daghan pa mga verses ni dinhi. Ang pinakaulahi is temperance. Temperance. Sa King James is temperance. Di ba malumo? Pagpugong. Tapos sa NASB kag NIV is self-control, pagpugong sa kaugalingon. Unsa dra sa To the Lord. Kaya ang expression ni na dina sa Ginoo Towards God man. towards God. Karon na ako nabalaan, Pastor, nga toward God pala yan. O kala ko kasi yan.
sa sarili lang natin na pag mag-fruit of the Holy Spirit, yan, mayroon kang ganyan. Pero siyempre naga-reflect po na sa imuhang kaugalingon. Kaya lang ang object nimo is toward God. Yung response mo, bakit nagawa mo yan dahil doon? Oh. So na kay self-control nga provided na siya by the power of God, the Holy Spirit. Kay sa ato mga pagtulunan, nagatuon kita dinhi og mechanics, the how. Paano na siya? The how. Okay. Diri sa kwan sa 2 Peter 1:5 hangtod sa 7. Sige daw. 2 Peter 1:5 to 7. Unsa man na Cebuano o mao mangunang advantage sa tuwa kay mo Cebuano ta mo Ilonggo okay lang. 2 Peter 1 verses 5 to 7. Ang 5 daw. Kay sanas dire self-control. Sa verse 5. Sige. Oh, chapter 1 verse 5. Dahil dito, sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Okay. So naadyoy diri command sa kay Peter nga naadyoy application. Hindi lang ni siya nga murag academic or unsa nga by learning kundi ma-apply jud. Well, by the way, ang principle din is kung unsa ang imong ginatuuhan, mao man ang ma-apply sa imong kinabuhi. Basta kung unsa imong ginatun-an nga ginatuuhan. In other words, nga kaning atong ginatun-an sa fruit of God, the Holy Spirit, kay sukwahi man jud siya sa English grammatically. Bisan gani sa ginatawag nga philosophical, mali po siya, kay singular siya, anyit plural ang dating. Pero sa Greek, perfect ni siya. Nga once nga gituuhan mo ni siya sa Greek nga pamaagi, well, ma-apply gina siya sa imong kinabuhi. Puro pagdili kay mali ang iyang grammar, no? Grammatically wrong, philosophically wrong pagyud siya, pero sa Greek perfect na siya. So na yung application din paras po ning gisulti ni Paul sa 1 Corinthians 9:25 sa ginatawag nga mga kwan sa mga Olympic nga type o sa mga games, no? 1 Corinthians 9:25. Nindot po siya. (9:25). Sige. Kita mo na tatay. Sige. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandalian lang. Ngunit ang gantimpala lang hinahangad natin ay paghabang panahon. Okay, eternal, imperishable. Ano to? Disiplina ang gigamit yung nga word, no? Dili pa ko self-control. Self-control siya. Bisaya na tatay. Bebe, 1 Corinthians. Let's see na. 1 Corinthians 9:25. 1 Corinthians. Gitsik ko ni siya na lang tungod kay kay challenging pud kayo ba kay dito disiplina. Okay, temperance siya sa kwan, temperance siya sa King James. Now, tanaw nato ni siya sa Greek pa sa pag-check sa temperance.
Okay. Self-control. Self-control. Sa ikratomai. Ikratomai. Pero ang phonetics ay inkrat yum ahe. Kuyaw. Okay. So, self-control. Okay, self-control. Temperansya is self-control. Kaya lang dito, disiplina, no? Kuyaw. Discipline sa group pastor kung may disiplina na ay pag-control. 9:25 pa to. 9:25. So, meaning to say nga, ngano naga self-control man ka? Na-discipline kung ikwa nato na siya nga murag ihaom nga mga pamulong. Kay nga no, nag-abide ka sa roles sa imuhang gina-exercise as an athlete. Halimbawa ron, kaning basketball. Siyempre sa basketball may mga roles na. So di na ang imong self-control o kung pagdisiplin. Nga ang bula, i-dribble yun na nimo, ayaw idagan, ayaw si paa. I-dribble yun na nimo. Tapos ang winning game din na nga mag-score yun ka dito sa ring. Paras po ng football. Ang football, ayaw idagan ang bula. Si paa yun na siya. O, pero ayaw si paa ang kalaban. Ang bula mo imong si paon. Tapos may ara po na sila dito nga sana, goal. So, maunang self-control. Self-control di ay. Sa NAS, kag sa NIB o temperance. Kag bisan pa sa track and field. So, naay mga roles nga din na ang imuhang pag-exercise sang self-control. Ayaw jud ka paggawas din na. Ayaw ka magawas. Same gihapon sa Ginoo, nag-abide ka submissive nga ang self-control mo didto sa Dios. Murag isa ka butang ni ana kaning Galatians 5. May I see daw? Sa Galatians 5. Tanang to daw. Tanang sa nako di sa akong Bible. Kay mo enta. 5:16. Galatians 5:16. Okay. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So, nagtanaw ka sa Ginoo, submissive ka toward sa Diyos, nga naa ka sa pagkinabuhi in the Spirit. So, tama ni siya ang King James. In the Spirit. Kaya nga naman, kay kanisa is active voice. Meaning to say nga, ikaw nga believer yun, ang magpasakop sa balaang espiritu, ikaw ang nag-decide. Dili sa diri sa nas nga by the Spirit, dili siya by. Kaya ang by is passive voice, nag-receive ka lang. Ang buot pasabot niya ning active voice kag sa passive voice, kay mao ni sa passive voice. Kung ang Holy Spirit mao ang maggahom sa imuha, tapos kumakahimo kag sala, kinsa imong pasanglan? Ang Holy Spirit. Pero kung in the Spirit, meaning to say nga active voice, nga ikaw jud magpasakop sa balaan nga espiritu, kung makahimo kag sala, kinsa pasanglan? Ikaw mismo ngano nga wala ka nagpasakop sa balaan nga espiritu. Mao na nga nakahimo ka og sala. So naa sa believer ang desisyon nga mag-yield siya o kung magpasakop siya sa balaan nga espiritu or dili, nga ang tanan niya nga desisyon sang believer is responsible siya ni ana. So wala kay uban pasanglan kung dili ang imo jud nga kaugalingon. Mao na nga kaning self-control, gentleness o faithfulness. Mao ni ang usa ka butang nga nagatan-aw ka ang expression niya ni is toward God. Okay. So, mo na itong pag-uman ron. Love, joy, peace,
mismo sa imong kagalingon, patience, kindness, kag goodness toward man, kag kaning ulahi nga faithfulness, gentleness, kag self-control, gina-express mo ni siya dinha sa Dios. So ikaw mismo sa imong kagalingon mo na nga makita ang bunga sa mga espiritu in singular. Usa ka abot pasabot niya ani nga ang tatlo ni sila tatlo kaning 369 siya ang siyam ka buok nagapadayag yun ni tanan nga makita sa mga believers kung yielded siya sa Holy Spirit. Di ka matungahan, anak. Pero kung dili siya yielded, Gid na gid. di ni makita ang siyam kabunga sa balang espiritu. Og dili ni sa installment tanan nga bunga nga siyam in singular form makita jud ni tanan. Sige. So sa atong and mag-pray ta. Pasalamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo lang Amay, salamat kay sa mga gayon nga gihatag nimo sa amon sa pagdun sa mga pulong. Isa ka butang Father nga sa teaching ministry sang balang espiritu. I'm praying nga makatag niyo clarification for our own good. Sa ding Ginoo nga naa jud sa ginatawag nga divine good nga ma-produce sa among kinabuhi. Nga wala mi himon kundi mag-yield lang jud and as an instrument of righteousness. Mao nga salamat jud sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit. Kag Ginoo bisan pag sabot spiritually sa mga pangintindi sa imong mapulong. Ganyan tanan ginasalig lang da sa imo sa imong grasya sa imong pamagi. Pinagis ngalan Jesus Christ. Amen.